Alam mo, minsan, narinig ko na yung, ang dami na kasi nating Pilipino. Teka lang, ang laki ng Pilipinas. Hindi tayo goldfish na pinilit sa shot glass. Archipelago tayo. May lupa tayo. May bundok tayo. May isla tayo. May dagat tayo. Ang tanong, hindi kung bakit ang dami nating tao. Ang tanong ay, bakit parang iilang lungsod lang ang may karapatang mangarap? Kasi tignan mo ha, milyon-milyon ang Pilipino. Pero lahat nagsisiksikan sa syudad dahil doon daw ang trabaho. So anong ibig sabihin nun? Hindi maliit ang bansa. Mali ang ayos ng oportunidad. Parang mansyon ng Pilipinas. Pero lahat pinatira sa kusina. Yung mga bundok, may may-ari na. Yung mga isla, nabenta na. Yung ibang paraiso, ayun, ginawang bakasyunan ng mayayaman. Yung ibang bundok pa, pag-aari na ng kumpanya na akala mo sila ang personal na gumawa ng kalikasan gamit ang mixer at hollow blocks. Tapos pag ordinaryong Pilipino ang gustong bumili ng bahay o lupa, grabe ang requirements. Parang hindi ka lang bibili ng bahay. Parang inaplayan mo ang karapatang maging tao. May papeles, may requirements, may patunay ng income, may patunay ng identity, may patunay na hindi ka magnanakaw, may patunay na kaya mong huminga ng legal. Boss, bahay lang ang gusto ko, hindi seat sa United Nations. Diyan tayo nababaliw eh. Kapag malaki ang pera mo, mabilis ang lupa. Kapag ordinaryong Pilipino ka, dadaan ka muna sa butas ng karayom, lalakad ka sa 7 opisina, pipirma ka ng 12 forms, tapos sa dulo ang sasabihin sa'yo, kulang po ng Xerox ng kaluluwa niyo. Ang pinakamasakit dito, pwede sana tayong gumawa ng bagong pamayanan, bagong sentro ng kalakalan, bagong sentro ng industriya, bagong pag-asa sa iba't ibang rehiyon. Hindi pwedeng Manila lang lagi. Hindi pwedeng lahat ng utak, trabaho, pagod at traffic ng bansa ay nakatali lang sa iisang lugar. Na konti na lang pati hininga mo may coding na. Kasi kapag isang lugar lang ang sentro ng lahat, isang bagyo lang, isang baha lang, isang lindol lang, isang krisis lang, titigil ang kalahati ng buhay ng bayan. Ganyan ka-fragile ang sistemang sobrang centralized. At huwag niyo akong bigyan ng lecture na, ganyan talaga. Hindi boss, hindi ganyan talaga. Sinanay lang tayo sa ganyan. Sinanay tayo magsiksikan, sinanay tayo mag-adjust, sinanay tayo magpasalamat sa kaunting espasyo, sinanay tayong umasa sa dikta ng mga matalinong matching sa pamahalaan na ang tingin sa urban planning ay parang randomizer ng sakit ng ulo. Real talk, hindi tayo kulang sa lupa, hindi tayo kulang sa galing, hindi tayo kulang sa posibilidad. Ang kulang sa atin, hustisya at access, regional planning at gobyernong marunong magpalawak ng oportunidad imbes na mag-concentrate sa mga paghihirap. Kaya tandaan mo ito, hindi tayo overpopulated, underplanned tayo. At hanggat iilan lang ang may hawak ng espasyo, kapital at kapangyarihan, habang ang ordinaryong Pilipino nakikipagsiksikan para sa trabaho at bahay, ang tawag dyan, hindi development. Ang tawag dyan, organized kalbaryo. Ako si Jack Logan at ito ang Jack Logan Real Talks kung saan ang problema ng Pilipinas hindi dahil masyado tayong marami, kundi dahil masyadong makitid ang isip ng sistemang namamahala sa atin. See you later.